Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel na kung saan mga kabayan meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon at suhestyon mga kabayan. Alam ko naman mga kabayan na iba sa inyo siguro ay pamilyar na dito sa mga nasabi ni Secretary Remulla, no? Alam nyo, dumating yung point na yan na siya ay nagbigay na rin na naman ng statement, no? Hindi nadala kay BP Sara mga kabayan. At syempre mga kabayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, like for example, si Benny Abante, mga kabayan, nag-isa sa sarili niya mantika. Si Ping Lacson, mga kabayan, na biglang nawala ang bayag, mga kabayan. Ay inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share na sa ganon mga kabayan. Ay maging updated kayo sa mga video ilalabas natin. At sa congratulations mga kabayan. No, lamang pa rin mga kabayan ang mga katulad nating supporters ng dating administrasyon mga kabayan. Napakalupit talaga ng ating Pangulo, no? Parang siya pa rin ang Pangulo mga kabayan. Napakasikat niya pagdating sa ibang bansa mga kabayan. Lalong-lalo na mga kabayan sa Japan, sa Taiwan, sa Indonesia. Napictured na naman mga kabayan ang ating Pangulo sa kanilang balita, no? Napakalupit talaga mga kabayan. Kasalanan to mga kabayan ng Huwadcom. Kasalanan to ni Risa Ontiveros. Kaya yan mga kabayan, sikat na naman ang ating Pangulo, no? Mga kabayan, syempre, basahin muna natin mga kabayan ang sabi dito ni Secretary Jesus Boying Remulla mga kabayan. Kasi bigla to nagbigay ng statement patungkol dun sa affidavit ni Pangulong Duterte, no? Yung opening statement niya mga kabayan. At sinabi niya doon na bumalik na naman mga kabayan ang krimen, bumalik na naman ang mga drogista, bumalik na naman kung ano naman mga kabayan na hindi magaganda sa ating bansa. At ang payag dyan mga kabayan ni Secretary Remulla, with utmost respect for former President Duterte's leadership, we believe that his perception of an escalating crime rate doesn't reflect the reality supported by the concrete data mga kabayan. Pero i-fact check mo mga kabayan, kayo mga kabayan, i-fact check ninyo, ano ba talagang reality na nangyayari mga kabayan sa bansa natin. May mga batang nawawala mga kabayan, pero nakita nyo ba mga kabayan na nag-escalate yon? Bakit hindi nag-escalate sa mainstream media yan mga kabayan? Gusto kasi mga kabayan palabasin ng administrasyon na to na napakaganda ng nangyayari sa bansa. Like for example, yung isang video natin dito na natalakay natin patungkol dun sa sabi ay dumami daw mga kabayan na nagkaroon ng trabaho. Dumami daw yung napunta sa middle class. Na walang sinasabi ng SWS survey mga kabayan, nadagdagan pa na nagki-claim na sila ay naghihirap sa panahon ni ni Bongbong Marcos Jr. mga kabayan. Ito pa ang sabi, the peace and order situation remains a top priority for the Marcos administration and we are committed to assuring the Filipino people that our nation is on path toward greater stability and security. Parang napansin ko lang mga kabayan parang number 1 na naman mga kabayan ng lungsod ng Maynila sa highest crime rate. Alam ko mga kabayan na kayo, lalo na yung mga Duterte supporters, ay talagang nagre-research yan ng fact, no? Nag-check sila kung ba yung mga lumalabas ay totoo. Like for example, katulad natin mga kabayan, nag-check tayo kung totoo ba yung mga binibitaw ng salita ng administrasyon na to. Katulad niyan mga kabayan, ang sabi dito ni Secretary Boying Remulla, ayan committed sila at ina-assure niya yung mga Pilipino na napapanatili ng administrasyon na to yung peace and order. Mga kabayan, na while ang daming mga bata na nawawala mga kabayan, ang dami ng kriminalidad na nangyayari, kaya nga nasa top 1 na naman tayo mga kabayan ng highest crime rate yung lugar na yan sa Maynila, yung mismo sentro mga kabayan. So ayan mga kabayan, kayo ang humusga, ang taong bayan ang humusga mga kabayan. Magbigay kayo ninyo comment dyan kung talaga ba totoo ang sinasabi ng sekretary ng DOJ. Kasi mga kabayan, siyempre si Pangulong Duterte may mga statistic din yan, may data din yan, alam niya kung ano yung nangyayari. Isipin mo sa Malacanang complex mga kabayan, merong drug den. Diba? Diba mga kabayan? Napakalupit. Tapos na ganito ang atong sasabihin ng DOJ mga kabayan. So anyway, ito si Ping Lacson mga kabayan, patibay din. Nagbigay din ng pahayag daw mga kabayan. Ano sabi mga kabayan? Ayan. Ito ay kanilang mga kabayan post at dinilit niya mga kabayan sa kanyang page.
Hindi natin alam mga kabayan kung bakit niya dinilit, no? Hindi natin maintindihan to si Ping Lacson. Siguro napansin niya na maraming galit dun sa post na yon. Sablay yung kanyang moves. Lalo pa ngayon mga kabayan, natakbo na naman siya pag for senator, no mga kabayan. Nag-file ng kanyang candidacy. So, alam nyo na mga kabayan, hinihikayat ko kayo na iboto itong tao na to pagka senador ulit. So anyway mga kabayan, kasi ito si Preset, no? Hinahanap kasi natin mga kabayan itong kanyang post na to, kaso wala na. Na-delete na mga kabayan, hindi nyo na makikita yan. At ang sabi niya dyan mga kabayan, yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Diba mga kabayan? Siya mismo, inamin niya mga kabayan, na-invade ni Pangulong Duterte yung Blue Ribbon Committee mga kabayan. Ganon katindi ang dating Pangulo. Ano mga kabayan? Hindi naman tayo natutuwa dahil na-invade, pero kita nyo naman mga kabayan, yung kanya mga resource person, di ba mga kabayan? Nasa kanya yung entablado para ipahayag yung gusto nilang malaman. At in fairness naman mga kabayan, natuwa pa nga yung mga tao doon, nagpalakpakan pa. Saka nakakita ng mga ganon mga kabayan. Sa ating former president lang yon mga kabayan. At anyway, no? Si Pangulong Duterte nga pala ay nagpunta ng Batangas, no, para bumisita doon sa mga na matay dahil sa sa bagyo na yan mga kabayan. Ang dami pala mga kabayan na namatay, no, sa Batangas. Kawawa naman, condolence na lang mga kabayan sa family. At ito pa ang sabi mga kabayan, only once consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happened to be a woman who answered present during a roll call. Her name, Risa Ontiveros mga kabayan. Si Risa Ontiveros lang naman mga kabayan daw ang tumayo. Kaya pala nga ganyang umuwi mga kabayan. Kita mo yun? Napagang uwi mga kabayan. Dito kinonfirm ni Senator Lacson na si Risa Ontiveros ay napaagang uwi mga kabayan. Diba? Dahil yan lamang mga kabayan, ay masasabi natin na ito si Ping Lacson, no? Hindi rin nag-iisip kung kailan siya itakbo mga kabayan at kailangan niya ulit na manalo. Hindi siya nag-isip mga kabayan. Ang dami nang nakakita na nito at na-screenshot yan mga kabayan. Ang problema, dinilit na niya sa kanyang Facebook page. So yon mga kabayan. At syempre, pasakali lang natin yan mga kabayan para malaman nyo rin, no, kung sino yung mga karapat dapat na iboto at kung sino yung hindi. Pero ang main event natin mga kabayan, itong si Mr. Benny Abante. Diba? Yan mga kabayan ang maingay ngayon sa social media. Itong si Benny Abante mga kabayan. Ginisa lang naman kasi siya nang nag-iisang alam naman natin mga kabayan na ito'y laging bias mga kabayan sa mga interview. Pero dito mga kabayan, natuwa tayo dito kay Karen Davila. So ayan, i-play natin mga kabayan. Let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations of Colonel Grijaldo, that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. Bakit ito si Benny mga kabayan lagi na lang may binabasa? Hindi ba niya alam mga kabayan yung kanyang isasagot dito kay Karen? Naku Karen, kailangan mo i-cite in contempt yan. Sinungaling! Sinungaling yan mga kabayan. Kailangan i-cite in contempt na rin ni Karen Davila to. Sinungaling mga kabayan. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why? Ano nga naman ba ang business mo, Mr. Boydila? At bakit mo kinakausap si yung kernel na pulis na nag-stood up mga kabayan? Ako'y believe to mga kabayan sa pulis na yun. Ang lakas ng loob, no? Tinaya niya yung kanyang buhay, yung kanyang serbisyo. Alam niyo yan? Would you do that?
He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Guiraldo because he has something to say. So, nagano naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into Very the wrong. resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. Kita mo mga kabayan kung magsalita to dito si Karen Davila. Parang alam niyo, napansin ko lang dito sa interview na to na parang yung mga pananalita nito ni parang may something siya dito kay mga kabayan, kay Benny Abante. Parang meron siyang galit o parang hindi natin maintindihan mga kabayan, bakit si Karen Davila ay nagkaroon ng gantong interview. Kalimitan na yung interview nito mga kabayan na hindi pabor sa kanya mga paniniwala. Mga kabayan, grabe nitong lampasuin sa interview. Katulad na lang pagka kay Pangulong Duterte, napansin ninyo, napaka-bias nito mag-interview mga kabayan. Pagka hindi pabor. Pero dito mga kabayan, mapapansin ninyo na, kita ninyo kung magtanong si Karen Davila, talagang pinanggigiitan niya. At napansin niya mga kabayan, hindi ko alam mga kabayan kung anong nangyari dito kay Karen Davila. Ito ba'y nauntog? Ito ba'y pero napakaganda mga kabayan ng mga tanungan niya dito. No, he was not out under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you speak we never. No, the point is this, Representative Abante. Yes, do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Tingnan niyo mga kabayan yung mukha ni Karen. Parang nanggagalaiti, mga kabayan. Yung mga gano'n, parang nanggagalaiti yung itsura niya. At si Benny Abante dito, mga kabayan, napapayuko na, mga kabayan. Hindi alam kung anong isasagot, mga kabayan. Tapos. Not necessarily, but in a way in which that the practice in the lower house? Karen, Is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes, these resource persons would request us to talk to them privately. So we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that. You see? Okay. Alam mo, ito mga kabayan, sino ba naman mga kabayan ang umamin sa isang kasalanan na alam na siya'y madidiin, mga kabayan? Wala pa tayong narinig mga kabayan na umamin maliban kay Pangulong Duterte. Itong itsura na to mga kabayan ni Benny Abante ng isang congressman na to, sa palagay ninyo, alam ninyo mga kabayan, talagang napakalayo ng pagiging bishop niya dito sa kanyang personalidad, no? Hindi natin mga kabayan na dinadown yung pagiging isang bishop niya, pero dito sa kanyang itsura na to mga kabayan, hindi ako makapaniwala na maglalay yung isang pulis kasi mapapansin ninyo mga kabayan dun sa way ng pananalita, kahit na siya may binabasang sworn affidavit, unlike dun kay Garma mga kabayan, na kahit na siya umiiyak mga kabayan, halatang halata mo na na-force siya, no? Na pinawersa siya, nabasahin yung affidavit, na kahit parang labag sa kanyang kalooban. Napansin din ng isang kongresista na taga Pampanga mga kabayan, at dito sa isang pulis na to mga kabayan, nagbabasa din ng sworn affidavit niya. Napakalayo mga kabayan, mapapansin niyo yung sincerity at pagpapakatotoo nitong pulis na to mga kabayan. Kaya napaka-imposible. Kaya to si Karen Davila dito mga kabayan, kita ninyo, di ba? Yung mga katanungan niya, ginigit niya na mali. Bakit nyo kinausap? Bakit nyo kinausap in private at sinabi nung kernel na pinipilit ninyo na pumirma at meron pa kayong, di ba mga kabayan? But he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first
that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, no, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. No, we're not. Accusation niya. We're not influencing him. Kita mo mga kabayan, talagang magdi-deny yan mga kabayan. I-deny niya yan. No? At saka napansin nyo, doon kanina sa press ko nila mga kabayan, halatang halata mo na may pagka-guilty mga kabayan. Hindi sila nakontento doon sa kanilang interview sa Channel 5 nung araw din na yun, ginanap yung hearing sa Senate. Nagpa-press con pa sila mga kabayan at kaliwat kanan mga kabayan ang interview nitong mga to. Kita rin nyo, may interview sa Channel 5 din si Dan Fernandez ngayon lang kanina mga kabayan about dyan sa mga nangyari na yung accusation na pinipilit nila na pumirma si itong Colonel mga kabayan doon kay Ted Filon. Ngayon ito naman si Benny Abante dito kay Karen Davila. Diba? Napapagalataan mga kabayan na itong mga to talagang guilty. Gigisahin mo ka rin. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my class. Regardless, this is not the point. The thing is this. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. His lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted. Yan mga kabayan, dyan sapol na sapol si Benny Abante. Hindi niya pwedeng sabihin na may dalawang lawyer doon na which is lawyer yun ni Garma mga kabayan. Iba siyempre yung lawyer mo mismo kaysa doon sa lawyer ng iba. Siyempre iba mga kabayan ang dinidepensahan ng lawyer na yon. Ay walang lawyer Yan yung problema mga kabayan na napakalaking butas dito sa dalawang quadcom na to, no? Si Barbers na kay Barbers doon sa interview niya kay di ba? Silang dalawa ni Dan Fernandez. Kino-cover up nila mga kabayan itong mga kabulastogan na pinaggagawa nila diyan. Alam niyo lahat ng sinabi ni Madam Inday Sara mga kabayan, proven na mga kabayan. Like for example, yung kay BBM na flood control na hindi niya alam magpangulo. Panahon na mga kabayan yung sumubok, no? Kay BBM na pamumuno. Sablay mga kabayan. Napatunayan na yon yung mga aligasyon na yon ni Madam Inday Sara. Sumunod mga kabayan yung nagko-control ng mga pondo si Saldigo at saka si Tambaluslos. Napatunayan na rin mga kabayan. Ang nag-testament naman si Joel Villanueva na may 61.4 billion na budget na flood control. Si Saldico at health camps mga kabayan. Lubog sa baha ang Bicol. Nasabi din mga kabayan dito na may mga script tong mga to. So yan mga kabayan, lumalabas na ang katotohanan na talagang merong script. Kahit si Dan Fernandez mga kabayan, nasabi niya rin na baka script nila yun. Yun ang script nila. Paano mga kabayan? Nasanay na sila sa script, no? Laging script sa pangapagdinig. Pagka hindi ka sumangayon sa script na sinasabi nila sa'yo, cite in contempt mga kabayan. Kaya yung mga resource person doon, wala mga kabayan na napipilitan na bumaligtad. Nagkamali-baligtad na mga kabayan. Ito si Abante talaga, napakasinungaling. Not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this. We did not tell him. We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right, we did not do that. We were just polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them the room for them to say something. Okay. Another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, ilang taon ka na lang sa serbisyo, baka pwede ka bang general? Was there a part of the conversation that went this way? That's a lie. The thing is, why would people believe a killer
who will say those things. But why would they believe? Eto, mga kabayan. Diba? Yan yung mga paratang niya dyan. Why the people should believe doon sa mga matay tao, mga kabayan. Accusation ni Abante na while na yung kanilang dinidinig doon, mga kabayan, like for example, si Kerwin Espinosa na admitted na drug lord. Pero bakit nila pinakikinggan? Si Laila de Lima, mga kabayan, nakulong dahil siya yung nagpoprotekta sa mga durugista. 'Di ba? Bakit nila pinakikinggan? Yan yung isa din malaking tanong, Mr. Abante. 'Di ba? Kaya ka nasasabihan sinungaling dahil isa yung mismong bunganga nang gagaling yung mga bumabalik sa iyo. 'Di ba? Katulad niyan, mga kabayan. O sige, Karen, tuloy mo, Karen. This was highly inappropriate. The point is, Representative Abante, is this: you and Representative Dan Fernandez put the results of the Quadcom in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what... Yan lang yung nasa isip mo na hindi totoo, pero yun yung totoo, mga kabayan. Isipin niyo, si Garma na lang, mga kabayan, napakadiretso ng kanyang mga sinasabi. Nung napunta diyan sa mga kabayan, nag-iba na, 'di ba? Nag-iba na bigla ang testimony ni Garma. Bigla na lang nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Kalahin mo yun, mga kabayan. Yung isa pa na pulis, mga kabayan, na dinadawit na siya daw ang taga-bigay ng pera. Ngayon, mga kabayan, palibas at nasa in contempt. Ano nang nangyari, mga kabayan? Yan, bumaligtad na rin, mga kabayan. 'Di ba? So dito lang, mga kabayan, sa mga sinasabi nito ni Benny Abante, no? Nitong congressman na to, talaga, mga kabayan, na merong something na nangyayari diyan sa Quadcom. At makikita ninyo, mga kabayan, kung paano nila bastusin yung mga resource person. Tapos ang committee pala nito, ang mga human rights, hindi nyo nga binibigyan ng rights yung mga tao doon. Katulad na lang, mga kabayan, ni Marcos, yung police na si Marcos, mga kabayan. Kita ninyo kung paano nila pagsalitain doon sa mga ginaganap nila pagdinig. You are lying! You are lying! Mga kabayan, hindi man sa physical, pero ang dami nakakapanood, mga kabayan, na ginagano nila yung mga tao nandun. So isa lang ang ibig sabihin niya, mga kabayan, sinisira nila sa tao. 'Di ba? Sa dami nang nanonood doon, mga kabayan, ganun nilang itrato. Tapos tuwan-tuwa pa sila, mga kabayan, nasabi nila tumaas daw yung ratings, dumami daw yung mga nanonood. Come on, mga kabayan. Kung mapapansin niyo yung mga comment doon, talagang puro bash ang inaabot nitong mga to. We want to say, we want to pursue the truth on these things, and I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Well, don't believe that the previous government used killers to testify against former Senator Laila de Lima. That was believed. We're not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay, so my question is this. My question, no, Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument, you said he's a killer, he shouldn't be believed. So why? Ang laki, mga kabayan, ng punto na sinasabi dito ni Karen Davila. Bakit mo, kung ikaw naniniwala nga naman na killer, mga kabayan, yung pulis na yun na nag-testify sa Senate, sa Blue Ribbon Committee, bakit nila, mga kabayan, ginagawang resource person dito sa Congress? 'Di ba, mga kabayan, diyan sa Quadcom? Bakit nila ginagawang resource person kung hindi pala kapani-paniwala, mga kabayan? Tapos may lumalabas na dapat ay mag-corroborate yung statement ni Garma at yung magiging statement niya. Kailangan na mag-sign. Meron pa na, ayaw mo ba tumaas ang iyong rango? Hanggang dyan na lang ba? Yung gusto mo maging rango? Ayaw mo maging general? Oh, 'di ba? Yan, mga kabayan, ang sinasabi natin na talagang dispalinghado na yan, kongreso na yan. Halos lahat ng mga nandyan, mga kabayan, no? Dyan, yung mga nakikita natin, puro dispalinghado. Kailangan talaga, mga kabayan, mabuwag na yan, kongreso na yan. Him in the Quad Committee hearing. We would like to find out the truth. Why is it that Colonel Garma changed their statement? Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay? Now I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in my Quadcom meeting,
We invite everyone, we invite all the witnesses that would tell us the truth on this. Now, if they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Abante, why should the people believe now that what he told in the Quadcom hearing is true, that he knew of the reward system, and in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it that and already, Karen, that is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps, change their statement. That is already. Kaya pala mga kabayan, no? Kaya pala si Garma, mga kabayan, na hindi pina-attend, no mga kabayan? Ngayon, mapapansin ninyo, si Garma bigla na lang na-confine sa ospital. Isa na lang mga kabayan, ang ibig sabihin niyan, ayaw nila mga kabayan na baka dumating yung pagkakataon na pagka nagkaroon ng protection din mga kabayan sa Senate, yung si Garma, yung isang pulis mga kabayan, biglang mag-iba ang statement. Dito mga kabayan, shoot sa banga itong mga to. Diba? Shoot sa banga itong wadcom na to. Kasi kita ninyo, siguro kaya lang mga kabayan, napansin naman natin yan mga kabayan, kahit yung isang congressman na para talagang hindi ka panipaniwala, yung binabasa niyang affidavit, no? Na parang labag sa kanyang kalooban. Yan inapansin ko rin mga kabayan. Itong may in-upload tayo na patungkol dyan na parang iba ang dating mga kabayan. Parang napipilitan si Garma na magbasa nung kanyang sinalaysay yung sinalaysay niya doon, sinumpaang salaysay. Kaya dito mga kabayan, tama itong ginawa dito ni Karen Davila, no? Kahit na marami to si Karen Davila na mga plus, no? Pagdating or pagiging bias sa mga kanya naging interview. Pero dito mga kabayan, iba ang dating, no? Talagang makikita natin na to si Abante mga kabayan, ginisa niya dito ng matindi, no mga kabayan. Nire-rebat niya yung mga sinasabi nito ni Congressman Abante. Makikita niyo diyan na katulad nun yung pala killer, tapos ginawa nilang resource person, tapos bakit paniniwalaan doon sa Senate na while na naging resource person din nila, nagsumpan salaysay din sa kanila, diba mga kabayan? Nariribat ni Karen yung mga sinasabi dito ni Abante mga kabayan. Expected, Karen. But why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. He doesn't want a promotion. If he wanted a promotion, possibly he would have stuck with the story that he knew of the reward system, given the political environment today. But yet he goes to the Senate and risks actually by saying they asked me to lie. I don't know, but perhaps he's there to protect the president. Perhaps he's there to just agree with the president, with the former president. You see, we really do not know. We do not know what is in the mind of any person. We expect that to happen. You see. Okay. Ini-expect niya mga kabayan na mangyayari yon. Kasi nga, tunay na naghanap yon mga kabayan. Sa mga kabayan, napansin nyo lang dito na talaga naman na sablay, no? Sablay itong wadcom na to. Ini-expect din nila mga kabayan na maaring pag si Garma ay umattend, no? At naka-attend. Pero walang imposible mga kabayan na hindi makaka-attend si Garma kasi di ba isinumon na, pinasudpina ni ng Blue Ribbon Committee yung mga hindi umattend nitong nakarang hearing. So ngayon mga kabayan, malalaman natin dyan kung ano ang mangyayari, di ba? Kung babaligtad ba si Garma, babalik doon sa una niya mga sinabi. Makikita niyo diyan mga kabayan na talagang matindi, no? Matindi ang mga kabanata na susunod na pagdinig niya sa Blue Ribbon Committee. Dito kaya ayaw nila, no? Ito mga kabayan, yung mga nilalabas lang nito sa mga media, yung mga interview niya na pabor sila doon sa parallel investigation. Labag sa kalooban nila yung mga kabayan kasi mako-cross-examine yung kanilang resource person sa Blue Ribbon Committee na while nandun mga kabayan inaakusahan nila. Nandun si General Bato, si Senator Bato, nandun si Bongo. Diba? Magko-cross-examine yun doon sa mga kanilang resource person. Ngayon, malalaman natin yan dyan mga kabayan kung ano yung kahihinatnan. For sure mga kabayan, marami pa ang lalabas at magtitistigo
sa Senate. Lalo na yung mga kapulisan natin, mga kabayan, na binabastos ng Quadcom na to, 'di ba? Yung mga binabara-bara nila doon, sinasabihan nila ng you're lying, 'di ba mga kabayan? So ayan, hanggang dito na lang muna mga kabayan ang ating video. Tatapusin na natin to dito kasi sobrang haba na. At anyway, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo na to, at ingat kayo mga kabayan. Sa kita-kita tayo sa susunod na video natin mga kabayan. Adios sa inyong lahat.